I view it as a kidnapping, yung pagdadala daw doon kay Rodrigo Duterte. Wala namang kidnapping. Una, meron namang arrest warrant, di ba? Galing pa nga sa ICC. Ikalawa, pinadala po yung arrest warrant na to through a diffusion. May basihan din under our domestic statute. Mukhang mabubutata si Atty. Kaufman. So, good luck. Breaking news, ICC acquitted na. Happy April Fools, guys. So, acquitted na raw si Rodrigo Duterte. Oh. Happy April Fools. Okay, game. Pag-usapan natin to. Kahapon ho kasi, mga konsyero, in-interview yung abogado ni Rodrigo Duterte. In-interview siya. At medyo may angas siya ng konti sa katawan niya. Malakas daw ang kanilang ebidensya at mananalo daw sila. Baka hindi na raw umabot sa confirmation hearing ng Setyembre. Yabang, di ba? Yabang, di ba? Yabang niya. Duterte lawyer, sabi na Duterte lawyer, compelling grounds to throw case out. O, yun ang sabi niya. Meron daw basihan na ang kanilang kaso ay madidismiss. Wala pa mang confirmation hearing, baka ibasura na yung kaso. Sabi ng abogado ni Rodrigo Duterte. Well, siguro wala naman siguro abogado na tatanggap na aaming matatalo siya. British-Israeli lawyer Kaufman said, coming back to the jurisdictional point, obviously you don't need to be the dean of a law faculty to realize that that's going to be a huge issue at pre-trial. We hope to persuade the judges at pre-trial that yung korte mismo, cannot exercise its jurisdiction over the case. There won't be a confirmation of charges hearing if the judges rule in our favor. Ayan, yun pala yung sinasabi ni attorney. So, babalik tayo sa usapin ng jurisdiction. Okay, ano ba ang jurisdiction? Simple lang ho yan. The simplest definition of jurisdiction is the power of the court to hear and decide on a case. Ang kapangyarihan ng korte na dinggin at litisin ang isang kaso. Mukhang iaargumento nitong abogado ni Duterte is most probably ay illegal arrest. So therefore, walang jurisdiction over the person. I view it as a kidnapping, yung pagdadala daw doon kay Rodrigo Duterte. Nothing more or less. It's an extrajudicial rendition. He was given no due process, just slung over to the Hague. Wow, kulang-kulang yung kwento ni Sir, ni attorney. Yung argumento ni Attorney Kaufman ay parang copy-paste. Kanino? Kay Harry Roque. Noong panahon na nagkaroon ng aresto, March 11, 2025, nung unang nangyari yan, si Harry Roque ang unang lumabas at sinabi niya na illegal ang pag-aresto because it is contrary to the provision of the Rome Statute, specifically Article 59 of the Rome Statute. March 11 pa lang, kinokontra na natin yan. Hindi na tayo covered ng Rome Statute. So we're not obligated to follow the provisions of the Rome Statute. Ano sinabi ng mga DDEBs, lalo yung isang abogado na DDEBs? Hindi, mali ka. Oo. Makikipagdebate ako, isusuko ko kay lisensya pag natalo ako. Kahit sino, dedebatihin ko. Mali kayo. Mali, illegal ang aresto. Sabi niya, ganun. Sabi, the Dean of San Beda Graduate School of Law, Father Ranhilio Aquino, defended the arrest of former President Rodrigo Duterte, saying it was based on solid legal principles and was not politically motivated. Ay, my goodness. Our domestic legal framework recognizes international jurisdiction in cases of crimes against humanity. Ano sinasabi dito ni Father Ranhilio Aquino? Hindi. Yung local laws natin, yung ating mga batas, specifically, by the way, the Constitution. Ang Constitution po natin, kinikilala ang international jurisdiction sa mga kaso ng crimes against humanity. Sa Constitution po natin, mga kotsero, may nakasulat po dyan sa Article 2, basahin nyo, Article 2, na ang Pilipinas ay nire-recognize at ina-adopt ang prinsipyo ng international law. And it will form part of the law of the land. Uy, matindi yun, guys. Mabigat yung statement na yun.
Ibig sabihin, kung ano ang prinsipyo na ipinagbabawal sa buong mundo ng international community, magiging bawal din sa atin. Kung ano ang nire-recognize na tama, yun din ay i-recognize nating tama. Ito ho yung sinabi ho natin noon. Yung pag-alis natin sa Rome Statute. Yun yung akin Nag-agree kami ni Dean Ralph Sarmiento. Sabi, Sarmiento said that Article 59 does not apply anymore to the case as the Philippine government pulled out its membership in 2019. Ito yung sinasabi ko noon. So, hindi na mag-a-apply sa Article 59. So, hindi mo na kailangan yung sinasabi sa Rome Statute na Article 59 na kailangan mo ng competent judicial authority, etc., etc. It will not apply anymore. Kasi hindi na tayo member ito naman. Attorney Butuyan. Ayan. Duterte's arrest complies with PH law. Sabi ng isang ICC accredited lawyer. We fully complied with our domestic law dahil nga mayroong discretion yung Philippine government to directly surrender the suspect to the international court. Napakalinaw nakakatatlo na ako. At least ako, Chero, kapag ako bumira, may basehan. Hindi ito tayo bumibira ng wala lang, trip-trip lang. Sagarin na natin, apatin na natin para sure. Was Duterte's arrest a kidnapping? Carpio chimes in. Merong batas tayo, yung RA 9851. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the PH to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Dagdagan pa natin na isa pang ICC expert. At representante talaga siya ng mga biktima doon. Panoorin natin itong interview kaya Attorney Andres. Na hindi na raw aabot doon sa confirmation of charges hearing laban po sa dating Pangulong Duterte. Dahil kampante sila, bago pa mangyari yun, ay madidismiss at mapapabalik na ng Pilipinas si dating Pangulong Duterte. Ano po reaksyon nyo? Sa mga biktima po, kampante naman kami na talagang may jurisdiction ng ICC. Apat lang ang titingnan ng ICC. Una, does it have jurisdiction materia? May subject matter jurisdiction ba siya? Meron po. Meron. Kasi crimes against humanity ang charge against kay Mr. Duterte. Ikalawa po, yung mga charges ba ay within that time jurisdiction ng ICC? Within nga po talaga. Kasi within November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Ikatatlo po, ito po ba ang mga charges against kay Rodrigo Duterte ay nangyari sa loob ng Pilipinas? Noong state party pa po siya sa Rome Statute. Oo nga po. At ikaapat, si Rodrigo Duterte ba ay nasa kustodiya ng ICC? Nasa custody nga po. Wala namang kidnapping. Una, meron namang arrest warrant, di ba? Galing pa nga sa ICC. Ikalawa, pinadala po yung arrest warrant na to through a diffusion. At mahalaga po na it's through the red diffusion ng Interpol. Kasi ibig sabihin talagang targeted to from the ICC towards the Philippines. Kasi kung notice lang, ibig sabihin sa buong bansang miyembro ng Interpol. Sinerve naman po siya, di ba, ng ating mga authorities dito sa Pilipinas kay Mr. Duterte. At may basihan din under our domestic statute. Attorney Andres, pakituloy nyo nga po. Parang may dulo niyan na parang may isang lawyer din partner na inanalyze niya. Yung dulo, paano dulo ulit ng provision na yun? May voluntarily surrender or subject to extradition. Kaso, ang ICC po, hindi naman po siya isang bansa. Correct. Isa po siyang international organization. Kaya yung extradition po na node, hindi po nag-apply sa ICC. Nag-apply lang po yan kung arrest warrant galing po sa ibang bansa. Kilala na natin yun, mga kotsero, kung sino yung lawyer na nag-analyze doon ng dulo. Kilala na natin yun kung sino. Para sa'yo to. So, mga kotsero, yung sinasabi ni Kaufman na it is a quote-unquote kidnapping does not hold water. Kasi paano siya magkakaroon ng ganong klaseng sitwasyon kung meron kang valid warrant of arrest? Nakakatawa lang kasi na itong si Attorney Kaufman, kinopya lang niya yung argumento ni Harry Roque. Hindi ba niya kinausap yung kliyente niya? Hindi ba niya kinuha yung fact sa kliyente niya para makabuo siya ng kanyang sariling argumento na ang kokopyahin na lang niya ay yung
argumento ng mga abogado ni Rodrigo Duterte na Pilipino. Kasi parang hindi siya nakabuo ng ibang defense.